O, to bago natin yung pangutana guys, kay nay nangutana kung naa na daw siya diri sa Sweden, dali lang daw ba makakitag trabaho. So nana ko'y upload din nani nga pag abot nimo sa Sweden, hindi ka talaga makapasok kaagad magtagalog ta kay basig na ay daghay di kasabot. So hindi ka talaga pwedeng makapasok kaagad ng trabaho kasi nga hindi ka pwedeng magtrabaho kasi kailangan mo pang mag-aral ng Swedish. Importante sa kanila yun, mag-aral ka ng language nila. So, first na pagdating mo dito, may a-applyin ka, pupunta ka dun sa tax office nila, magkuha ka ng personal number mo. Kasi ang personal number mo, yun ang identity mo dito sa Sweden. Hindi importante yung pangalan mo. Yung apat na number, na personal number mo, yun ang pinaka-importante sa buhay mo dito sa Sweden. Pag makakuha ka na ng 4 numbers, yung personal number mo, ayun, pwede ka nang mag-aral ng Swedish. Tapos, pag makatapos ka ng Swedish, pag makatapos ka ng language nila, so ayun, pwede ka na mag-apply ng trabaho kung ano yung pwede mong pasukan. Pero kung gusto mo mag-aral, mas maganda rin yun. Kasi nga, libre dito. So, maraming mga Pilipino dito guys na nag-aral sila. Kasi nga, syempre, libre. Pero pag ayaw mo mag-aral, so marami kang mapasukan na depende kung ano yung gusto mo. At saka depende kung ano lang ang pwede mong pasukan. So, meron naman dito guys, katulad ng trabaho ko, kahit hindi ka nag-aral ng, halimbawa, ang trabaho kasi dito, nursing attendant. So, pwede ka ring magtrabaho sa pinagtatrabaho ang halimbawa sa ganitong trabaho. Kahit hindi ka nag-aaral, so, pwede pa rin kasi meron tinatawag na vikarye, yung bang reliever ba? So, halimbawa, pag mag-absent yung nagtatrabaho doon, so ikaw ang tatawagan, ikaw ang mo duty. Ganun ba? Ikaw ang pwedeng magtrabaho sa araw na yan habang wala yung nagtatrabaho. Ganun. So, dito sa Sweden, guys, hindi mo na kailangan na ma-permanent. Kasi kung hindi ka ma-permanent sa trabaho, pwede kang reliever lang. Oo, kasi marami kang papasukan na maraming pwede mong papasukan na reliever ka lang. So, marami dito guys na hindi sila permanent sa trabaho. Reliever lang ang ginawa nila. Kasi, mas gusto nila yun kasi nga, magtatrabaho lang sila kung kailan nila gusto. Ganon. So, ganon dito guys. Hindi mahirap maghanap ng trabaho kapag nandito ka na. Yun nga lang, depende kung ano ang pwede mong pasukan at kung ano yung gusto mong pasukan na pwede mo lang papasukan. Ganon. So, ang advice ko guys, sa mga gustong pupunta dito, o sa mga pupunta na soon, na mag-focus kayo ng Swedish language nila. Tapos, mag-aral kayo, kuha kayo ng kurso. Kasi nga, dito kasi, iba dito guys, may allowance ka kapag nag-aaral ka. Oo, may ano ka, may parang bibigay sa'yo tulong ba. Tapos, pwede kang mag-loan. Pwede ka pang mag-loan habang nag-aaral ka. So, ganun. Yun ang parang support nila sa estudyante. Hindi katulad sa atin na ikaw magbabayad lahat. O dito, libre na. Tapos may matatanggap ka pa na support. Tapos, pwede ka pang mangutang kung kailangan mo talaga. Diba? So, mag-aral kayo para makapagtrabaho kayo sa talagang gusto nyong trabaho.